Okay, ginapalabay ko ang tagsya-tagsya sa pagtindog, sa pagbasa sa tatlo kapulungon na makita sa first king, ang pangamuyo ni Elijah. Basahon natin ang verse 1, malukso kita sa verse 41 kag 42. Ganito pangabay ko na si Manina isang makagalit sa kabulan sa mundo. The word of the Lord says to us this evening, after many days, the word of the Lord came to Elijah the third year, saying, Go show yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth. Verse 41 and 42. And Elijah said to Ahab, Go eat and drink, for there is a sound of a heavy rain. 42. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel, and he bowed down himself down on the earth and put his face between his knees. Ginoo, salamat din sa imong pulong, mga tun-an namon kung ano magpangamuyo si Elijah, na kung sa diin makuhaan naman sa prinsipyo kung ano ang buot niya ipaabot sa imong katawan. Kung di man kami sa sininga gabi, pangabay kami sa balaan ng Espiritu, na siya maghatag sa amo sa bukas na pangunahuna, at talipusoon, na mabaton ang kamatuoran ni Luyan ni ipaabot sa amin. Hindi nga akong pangamuyo, sa pangalan ni Kristo Jesus, kumatanan na siya. Amen. Nalingkod kita. So, ginobserbaran nakon na may tatlo ka kamatuoran nga ginpahayag sa pagpangamuyo ni Elijah. So, amo nang tinion nga kung sa diin nagpahayag na sa publiko si Elijah na magpakita niya sa hari. Pagkatapos ang malawig na tinuig na nagpanago siya, hasta naghubas ang tubig na ginasuplayan sa iyang mainom, kag ginapakaon siya sa uwak. Pagkatapos siya naggadto siya sa balog. So after siya pabalik siya sa Ginoo na maglakad ka magpakita sa kay Haring Ahab, kay ako nang abuton ang ginpromisa ko sa imo. So ano ba lang akong rin na obserbaran? Una, si Elijah nagpangamuyo na preparado o kung privado. Elijah pray in private. Di natin makita. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of the Mount Carmel, and he bowed himself down on the face and his face on the earth, and put his face between his knees. Dire natin nakita na kung sa diin, si Ahab yan nagselebrar. Pero si Elijah nagsaka sa putok-putokan sa bukid sa Carmel. Panungtun mo natin kung anong natabo sa sila nga tinion. Sa sila nga tinion, may pangamuyo si Elijah na kung sa diin amoy pangamuyo ni Elijah. Elijah pulled down fire from heaven, and the people were shouting, The Lord, He is God. Amunin pagpanumba at pagpag-indisanay batok sa mga propeta ni Balaam o ni Baal, kaupod Assyria, nga kung sa diin may ara nga 850 ka mga bulaang propeta, batok nga isa lang si Elijah. 400 kag 450, sumahon mo total 850 ang naikwentro ni Elijah. Kasi siningat tinion, kung imo yun nga pamalandungan, amo na taning tinion nga kung sa din si Elijah is the man of the moment. Amo na rin tinion nga kung sa din nga paangay, wala ning pakyaw, wala magdaog sa isa na kongsen. Ginapalibutan siya sa kalamaan, tapos kasingitan. Kumbaga si Elijah na, amo na rin siya kaning sentro. Nga dapat magkalipay siya kamag, inasad niya. Kaya grabe na lutos niya, 850 ka mga bakaton na propeta ni Baal at ni Assyria, nga ginapakaon ni Jezebel. Pero sa siningatinion, ang obra ni Elijah, wala siya nagkalipay, din siya nagganto, nagsaka siya sa putok
sang bukid, kag nagpangamuyo. So, kasami sa amon, kada bag-o ganin namon, kung pagkatapos namon wali na, kada Domingo mag-ulit ko na sa balay, wala ko na gadiretso, anay, ubra dahil sa computer. Gagamot din ako dahil sa Ginoo. Kag Ginoo, atong mensahe nga imo man din padala sa imong mga katawan. Ikaw man ang manghikot sa ila, kag magtubo man, kag maging mabinungaon. So, man natabo kay Elijah. May pribado siya nga nagpangamuyo siya sa Ginoo, nga nagpanawag siya sa Ginoo, Ginoo, atong gin-obra nimo kagila. Sa imong gilang nakadayawan, dahil ginasimba ko ikaw kung ano ang gin-obra nimo kagila. So, ginabalik ni Elijah ang iya nga himaya o ang himaya sa Diyos. Amo niya ang tinion na kung sa diin, kinahanglan sa mga kaanakan sa Ginoo, may ara sila nga private prayer. Kung baga, amo nga malimang jilin, may ara ka mga quiet time. Kaya sa silingat tinion, ang pagpangamuyo nga danay kita, praying with other people is important. Importante na. Ining corporate prayer, importante siya. Kaysa tinion, nga nagpunsat ang Espiritu Santo, pagpangamuyo to sa kadamaan, nga nagbisita ang Ginoo paagi sa pagpunsat sa Espiritu Santo. Pero may isa ka klase siyang pangamuyo, nga kinahanglan obrahon sa tagsa ka mga kanakan sa Diyos. Ano na siya nga klase ng pagpangamuyo? Pribadong pagpangamuyo. Pagpangamuyo mo ano, nga kaisahanon, ikaw lang at ang Diyos. So, ang munang dapat sa mga kanakan sa Diyos nga rin makita, isa ka pribado nga pagpangamuyo, nga ikaw lang kag ang Diyos. Nga Ginoo, gusto ko sa sininga aga, sa sininga hapon, magapakig-istorya sa imong. Sa amon na ni Jesus, kada gabi gina, may harap kami nga prayer, o kung amon na siya nga devotional kag prayer din. Pagtipo na nun, si Dandan kay si Naomi, kay si Mrs., si Dr. na kami pangamuyo, kung kisa, uyatay kami kamon, kung kisa, buhi anay man, kung kisa, tingog din kami magpangamuyo, ang termina, nagkaparamind sa amon, si Naomi na, Papa, matulog na kamo, wala pa na kapangamuyo, ay oo, ganito. So, pero kung kisa, pagkatapos naman pangamuyo, may ara ginangat tinion, nga masipag ako day Mrs., kag makapangamuyo ako na isahanon. So, sa aton, namin may ari kita ng corporate prayer, pero mag-ulit ka ron sa inyong balay. Istorya ang Ginoo na ikaw lang at siya. Kumbaga, imulungin pala sa Ginoo na alin sa Lunes, pakadto sa Sabado, o kung Domingo, o kung halin sa pagbuklat mo sa aga, pakadto sa gabi. May ana ikaw na rason na pasalamatan ikaw. Na Ginoo, kung ining mga nagliligat ng mga inuras kung siguro sa mga kabuhi, kung wala ko akong ikutdan, hindi ko gito mahihimo ka, wala git ako sa ikasampol o ikasakan sa pagkatulong siya. Amo nang isa ka, pagpangamuyo na pribado. Kaya din makita na doon, nag-isa ng atong na Ginoo, nagpangamuyo sa taangay siya. Mala sa Marcos 1, 32-35. Pagkasalom sang adlaw, gindala sa mga tao kay Hesus ang tanan nga mga nagamasakit, kag ang mga may malaot nga espiritu. Madamo gid nga mga tao sa banwa nga nagtipon sa tubangan sang balay. Ginayo ni Hesus ang madamo nga mga nagamasakit, kag nagamasakit sang nagkalain-lain nga balatian. Kagintabog niya ang madamo ng mga malaot na espiritu, ang pinakayabi ani. Sang madason nga adlaw, sang madulong pa, nagbangon si Hesus kag nagkadto sa kamingawan, kag nagpangamuyo early in the next morning. Sang sina nga adlaw, grabe nga milagro ang ginobra ni Kristo. Yung palabog niyang malaot na espiritu, yung pag-ayo niyang madamo ang mga balatian, pero early in the next morning, ano ginobra ni Kristo? Nagpalayo siya, nagbangon siya kung nagkanto sa disyerto, isa ka malinong na lugar ng imo na mabatian, unis ang pispis, o kung talunganon nga ito. Kung sino nagsipak siya, kada obra milagro ni Kristo. O kung pagkatapos niya pagpanudlo, o kung ano man ang iyang ilikuton sa aga, nagasipag siya sa iyang mga disipulo,
kag nagahatag sa pribado nga tinion nga makipag-istorya siya sa Dios. So muna punto silingon nga may ara dapat kita nga pribado nga pangamuyo. Kag diri naton makita hamala sa Mateo 6:6. Lihok ko ba sabi 1, 2, 3 basa. Magsulod kamo sa inyong kwarto kag magpamirado. May pribado nga pagpangamuyo, may publiko nga pagpangamuyo, may corporate nga pagpangamuyo, pero ini nga pagpangamuyo, pribado nga pagpangamuyo. Si Sir Sadon Spurgeon gani, nadumduman ko na ang iyang lingkod. Ang sekreto ni mga ginpangamuyo, ginasabat sa Diyos sa publiko. Kumbaga, sa tago ni mga ginpangamuyo sa Ginoo, kung isa, ginapadunggan ikaw sa Ginoo sa hayagan. So ini siya nga pagpangamuyo, isa nga pagpangamuyo nga pribado. Amoy na pinaka-importante. Ang tanan nga Kristohanon, kag leader sa mga Kristohanon. To public work of proclamation, we must follow by the private work of intercession. Dapat sa isa ka manugwali kag sa mga kanatan sa Ginoo bag-o ikaw maglakat sa inyong balay may pagpangamuyo na ganit palo. Kumbaga, paghalin niyo mo sa inyong balay, kung nakapauli ikaw, may pagpangamuyo din sa Ginoo. Sa evangelism, maginahin mo kung sila. Before and after. Bago ako maglakat, kadangog din ako sa Ginoo. Ginoo, giyain man ako sa lugar na among pagkakatuan. Itudlo man sa ako ng mga katawhan na imo maginbuyok at preparado ang kasing-kasing. Kag Ginoo, gamitan man inyong pulong na maging mabinungaon sila nga kabuhi kag gabay, ang ilang kabuhi, masulat sa libro sa kabuhi. Before and after, aray kinanglan may aragin nga, pagpangamuyo. Kung nagapangalagan ikaw, o kung sa imo nga pagpangabuhi, pinahanglan nga may ara ikaw nga pribado nga pagpangamuyo. Ang aplikasyon ng mene, sa aton nga pagpangalagan, kag pagkabuhi, o di ini sa pribado nga pagpangamuyo. Mag-aamin kita sila. O di sa pribado nga pagpangamuyo. Tanan nga hangkilan nga mga manugwali. Ang pinakasekreto nila may ara sila nga pribado nga pagpangamuyo. Si Charles Haddon Spurgeon nga may ara siya nga broiler room do ilinitan. Nagdindala na din yung mensahe ganit. Nga ang ambal ni Charles Haddon Spurgeon sa grupo sa mga pamatanon nga nagbisita sa iya, tetod temprano pa man, bago makumpisan pa bantala na siya sa Charles Spurgeon, may mga pamatanon nga hindi siya kilala. So, sang gin-cater sila ni Charles Haddon Spurgeon, yung pamangkot sila, bago magsugod ang pagbantala, pwede ba lang malibot, anay namon ka mo? Inlibot ni Charles Haddon Spurgeon ang grupo sa pamatanon. Tagsang palibot sila, gindala sila ni Charles Haddon Spurgeon sa broiler room, sa ilintan. Tanipakita ang madamo ng mga katawhan na nagaluhod kag pagpangamuyo. Kag ito nagpahayag si Charles Haddon Spurgeon nga kung sa din, inang tao sa ibabaw nga unfal sa pagbantala sa maayong balita bangod sa sining mga katawhan nga nagapangamuyo sa iya sa dalong. Ang rason nga ang nasasabat ang ilang pangamuyo hindi bangod sa akon kundi bangod sa sining mga tao nga nagapangamuyo para sa ila. Amo nang pinakasekreto ni Charles Haddon Spurgeon nga nakilala siya na Prince of Preacher. Kagbiskan pa si Charles Haddon Spurgeon nagpahayag sa gani. Biskan pa nga magtudlo ako sa pulo kabilog. Mas maayo pa natudloan ako ang isa ka tawo kung paano magpangamuyo kaysa pulo kabilog na tawo kung paano magwali o kung magbantala. Kaya ginakilala ni Charles Haddon Spurgeon ang pagpangamuyo. May gahom, biskan siya pagkana ni Gamban. Kinahanglan magtrabaho ka mo sa tuhod, ni work, luhod, kaya may gahom ang pangamuyo. So, munang pinaka natandaan ako kung nga ang mga wali ni Charles Haddon Spurgeon, biskan pila na katuig, ang mga nagliligad sa gihapon, kung basahon yung personal, nagapanalunso, bangon kayo may pagpangamuyo. Ang isa kawali, wala sa pagpangamuyo, asim na nga. Mabatian lang na ninyo, pero hindi na siya magproduce sa kaso sa tao. Ang akong ginambal,
Hindi na siya magtudok sa kasing sa tao kung wala sa pagpangamuyo. Kaya ang pagpangamuyo, ang lang, ang pinaka-number 1 na makatandog sa kasing sa tao. Sa armor, put on the whole armor of God. May duwagin lang pang-atake nga ginhatag sa atin ng Ginoo. Ang pulong at ang pagpangamuyo. Ang mga pinaka-number 1, sa tanan, nga nagapangalagad, at sa aton nga pagkabuhi o di ilisan, pribado nga pagpangamuyo. Nami gid nga istorya nimo ang Ginoo, ikaw kag ang Dios. Ikadua, ano nga atong diri na obserbaran? Elijah pray with position. Di makita ara sabi. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel and bowed down himself down on the earth and put his face between his knees. Kumbaga, ang pagpangamuyo ni Elijah, nagluhod kag nagtanong sa Ginoo ang iya ulo ara sa duwa sa tiya nga hita o kuntuhod. Ang unang pagpangamuyo ni Elijah. Ako nang balanse yun. Ang postura sa pagpangamuyo, wala din man matuod na base. Biskan ano man ang postura ninyo sa inyong pagpangamuyo. Pero sa privado ninyo nga pagpangamuyo, nga ikaw lang kakang Diyos ang imo kaupod, kinahanglan, o diin siya sa postura sa pagpangamuyo. May nagalain kitang postura kung ikaw lang kakang Diyos ang imo kaupod. Pero kung nagalakap ikaw, nagasakay ikaw, wala kaso ano naman ang imo postura. Hindi ko maging bias, gusto ko maging balanse. May mga tinion sa kabuhi sa isa ka Kristohano na dapat kung magpangamuyo siya, nagkadagop siya sa Ginoo, kinahanglan may postura din siya kay may simbolo at hulugan na para sa iya. Sa malay, permit ko pangamuyo, basta makita ko ganin ni Mrs. yung kahaba-haba, gito. Hindi ako nila pagtandugon. Kaya kung sila yun, nagapangamuyo ako. Di kung isa araw kasi mong trabaho, nag-aago ka na, kung kisa, ginapanuktok, ginatok-tok ka, ay siyempre, pangamuyo, kagali, abi ko, wala. Ay siyempre kayo malasang proper position. So maayo, kung may privado ka mo, pagpangamuyo o tinisan, postura sa pagpangamuyo. Anong postura ni Elijah? Lantawan natin kung anong buot silingon sa postura sa pagpangamuyo ni Elijah. The Bible does not mandate a position for prayer. Wala iman matuod. Wala sa kaso kung anumang postura ninyo sa pagpangamuyo. Pero hindi man ako ma-depart nga may mga pagpanudluan nga may postura din sa pagpangamuyo. May tinion nga hindi pwede ang postura sa pagpangamuyo ang posisyon natin, pero may tinion din nga dapat nakapostura ako sa akong pagpangamuyo. Hindi lang ang kasing-kasing ang insaktong postura, kundi ang posisyon man ako sa pagpangamuyo, insakto man sa Ginoo. Elijah body language is significant, may meaning. It speaks for total dependent on God and His intense seriousness before God. Nagawkaakay lang, Ginoo, iling imo nga katawhan sa grabe nga kainit, kag grabe na kakagutom, basta kadapaan sila mapatay sa grabe nga kauhaw. Ginapura ako ni Elijah kaya balatyagon sa Ginoo. Kung makakala ko si Elijah, makakala ko sa Ginoo, na Ginoo, biskan ako galing imo nga alagad. Nagpahaba ka na, biskan ako galing imo nga alagad, sa tinion na nag-abot ng pandemya, naapektuhan, anong ayahan ini sila? Nga wala nagasaling sa imo kung saan ko lang makapangamuyo. May ara siya nga, ang body language ni Elijah, may otsilungon, nga doon nagalukot siya nga isa ka bato sa tubangan sa Ginoo. Isa ka pagpahayag nga nakadipindigid lang siya sa Ginoo kag seryoso ang iyang pagpangamuyo. May tinion nga nagangawaw si Pastor Ronnie, may tinion nga nagapungko mo siya sa siya. Pero may tinion kwaon nga siya nga nagaduhog mala siya, pero may tinion nga bahapa siya, may tinion man nga manumpiag ikaw sa Ginoo. Depende na siya sa imo nga pagkaseryoso sa tubangan sa Ginoo nga ikaw kag ang Diyos nila sa mga magpangamuyo. So dali siya nagpahayag, have time to engage in serious prayer with a proper position. Amin kita sini.
with a proper position. God, make some time to get down our knees and pour out our heart to God. Maayo ka nagapangamuyo, nagapungko ka, ngahiyang. Pero pag pangamuyo ka man, kag magahatag ka man sa tinion, nga iluhod mo ba ng inutuhod sa Ginoo? Kung ikaw magpangamuyo, biskan sa pribado na lang. Kung nahuya ka man sa publiko, biskan sa pribado na lang. Sira diyan ng mga kwarto, istorya, ang Ginoo na nagaluhod sa iya. Kaya na sa iyong mga pagdipindi siya mga manakit ikaw sa ikasama. Ikatatlo, na ito na rin na-obserbaran sa pangamuyo ni Elijah. Hindi lang nagpangamuyo siya sa private o kung privado, kundi nagpangamuyo siya na may position, then Elijah prayed according to God's promise. Suno sa promesa sa Ginoo ang ipangamuyo ni Elijah. Wala siya nagpangamuyo kung wala inigit promesa sa iya sa Ginoo. Naluyag ni Elijah na maging kabahin siya sa promesa sa Diyos na matuman taagi sa iya nga kabuhi. Ang bato niya sa verse 41. And Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is a sound of a heavy rain." Ahab, kaon ka kag mag-inom, kay mag-aabot na, o kung mag-aabot na ang grabe na ulan. So muna tinion nga ko sa din, when Elijah prayed to rain, he prayed with confidence because he was asking for something that God already promised. Nga may kumpiyansa si Elijah sa kanya nga pagpangamuyo, nga padalaan sa ulan. Mangod yung promesa na niya kay Elijah sa verse 1. Ang naman sa Ginoo kay Elijah, after many days, the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, "Go show yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth." Na ang kumpiyansa ni Elijah, maabot ka buton sa Ginoo ang iyang naging promesa. Bangod kay gin promesa ini sa Ginoo sa iya. Ang pagtuo is believing for what God says. Ang pagtuo nakon sa isa ka butang, gintuuhan nakon, kagipatihan nakon, bangod ina promesa sa Dios para sa akon. Elijah prayed for what God had said he would do. Wala siya nagpangamuyo sa mga butang kung sa din, wala kang promesa sa iya sa Ginoo. So paano ba lang ini? Tagaan natin sa aplikasyon. Cultivate the practice of praying what God has promised. Sugod subong kung magpangamuyo ikaw, sunog sa ginpromesa sa Ginoo. Kaya kung isa, ang akong pangamuyo, wala na sa sabat, kaya wala na naging promesa sa Diyos sa imo. Kinahanglan kung magpangamuyo ikaw, tahangay sila. Use the Bible as a fuel for your prayer. Anong buot ko silingon? Tagaan tayo ng ilustrasyon. Sa isa kasalakyan ni Jojo, the engine run when there is a fuel in the tank. Put fuel in the tank before you start the engine of prayer. Sa isa kasalakyan ni Jojo sa iyang amigo, hindi na magdalagan kung wala siyang gasolina, kinahanglan sa tangke, sa sina naman kinabutangan, anay siyang gasolina bago magburot. Nanutaran mo na kung isa magpangamuyo ko. Ginoo ang hamba ni Moses, ang musiling nga budlay na pagtrabaho, pero ipakita ni mo kamot, yan gaupod sa amon. Ginoo ang hamba ni David, gipreserba mong iyang kabuhi, ginimutan mo siya, kagiprotektaran mo siya, imo amon ini sa imong katawan. Ginoo ang hamba ni Daniel, nabis ka nagatubang siya sa grabe nga pagdilaw, ihulog sa buhok sa leyon, pero amon ini iyang ginobra, sa gihapon, imo siya naging buligan. Kamita ang pulong. Bago ikaw magpaburot sa iyong mga pagpangamuyo sa Ginoo. Paano ka magpangamuyo? Gusto mo tatianda ka mo kung paano magpangamuyo? Umpisa ikaw sa pagpangamuyo. Wala siyang sequence, wala kung ano man. Kung gusto niyo may baluhan kung paano eksakto magpangamuyo, istoryaha ang Ginoo. Kaya ang definition sa prayer is talking to God. Nagapakig-istorya ikaw sa Ginoo. Pero saan ba nagpakikistorya ikaw sa Ginoo, gamitan niyang ulong na magpakikistorya ikaw sa iya. Tagahan ko kamo sa example karon. Use the Bible as a fuel for your prayer. Pray
with an open Bible and ask you to read the Bible, turn what God says to you. To you back to His prayer. Kung magpangamuyo ikaw, may mga tinion kung kisa, nga ara ikaw sa iyong balay, pribado ka lang, ada-aga, buksan mo ang pulong. Kag sa pagbukas mo sa pulong, may mga mensahe ikaw ang makita, nga kung sa talaga pahayag, na Ginoo mo na ginobra mo sa mga katauhan, pwede mo ba balay mo obra sa akon? Buksi ang pulong, kagamit ang pulong bilang imong pagpangamuyo sa Ginoo. Taga-example. Ang amala sa Acts chapter 16 verse 31. Acts chapter 16 verse 31. Dali lang ko mabasa sa hiligay nyo. Nagsabat siya, magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. So sa tinion ini, gamito ni mga pulong. Nga pala sa pulong, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Sa imo nga pagpangamuyo, nagapamalandong ikaw sa Ginoo. Ginoo, ang ambag sa imong pulong, kung magtuo ako sa imo, ako kag ang akong bugos nga panimalay maluwas. So nagapahayag sa imo, sa tinion gani Ginoo, magitugan nimo ang tawo, gimanduan nimo nga maglakat kag magbuhat. Kag sa tinion sa pag-anaw, ang animalay ni Noah, among imo nga ginuwas, Ginoo nagapahayag, kung may plano ikaw sa pagsabili ka panimalay. Sa tinion nga ginlaglag ang Jericho, ginuwas nimo ang panimalay ni Rahab. Kag sa tinion nga ginhukman ang Sodom kag Gomorrah, ginuwas nimo ang panimalay ni Lot. Ang Ginoo sa tinion gani sa libro sa Book of Acts, nga nagabantala si Pablo, ginuwas nimo ang panimalay ni Elijah. Kag sa sining nga tinion, biskan pa ining gwardiya, ginuwas nimo siya kag ang iya bugos nga panimalay. Ginoo din nga ako nakita kung ano gali ikaw nga Diyos, na ikaw nga Diyos, ginatagaan nimo importansya ang pagsa ka panimalay. So maging kabahin ikaw. Nga sa mag-abot ang tinion, nga naluwas ang bugos nga panimalay, paano nimo mahambang naging answered prayer na sa imo? Kaya ginpangamuyo ko. Amo biniyang akong pangamuyo na ako kag ang akong panimalay, luwason sa Diyos.